Ayan, nilagyan ko siya ng, yung tangke niya, nilagyan ko na ng screen para diretso na sasalain yung ilalagay na langis. Ito naman, dito na yung gaas na pang palingas. Ito yung kanyang valve. Ayan, mag-deliver na ako ng aking bagong used cooking oil stove. Ayan, ganda ng apoy. Ang ating kalan ay mayroon tayong apoy na kulay yellow-orange. Sabi nila, yung daw kulay asol na apoy, mas mainit. Pero kung sa init ang pagbabasihan, di hamak na mas mainit ang kulay dilaw na kulay ng apoy. Yung yellow-orange, napakainit niyan. Sa experience ko yan. Hello, good morning. Bale, mayroon naman akong ginagawa ngayon na kalan kasi mayroong nag-order. Maggagawa ako ng patungan ng kalan. May restaurant ang nag-order nito. Ito yung aking ginawa. Siya. Nangihinayang kasi sila sa kanilang mga pinaglutuan na cooking oil. Gusto nilang mapakinabangan pa kaya nagpagawa sila sa akin. Ito yung patungan ng kaldero. Tapos gumawa rin ako ng pinakatakip para pag kumukulo na ang kanilang nilalaga, tatakpan na nito para kahit papaano may depensa para hindi mapasok ng maraming tubig sa loob. Kasi bawal ito malagyan ng tubig. Pag may apoy na sa loob, nalagyan ng tubig, lumalakas ang apoy. Kaya nilagyan ko nito, kahit papano, magkaroon man ng awas ng tubig, hindi masyadong marami ang papasok. Yan, nalagay siya dyan. Bali ito dito, lagyanan ng posporo o yung ibang gamit. Ayan, gumawa ko ng control ng hangin sa blower. Ayan. Ito yung kanyang blower, maliit lang siya. Pero malakas yan. Tapos, sasalpak ko lang itong controller. Ayan. Ayan na siya. Pagka gustong mahinang hangin, sara lang. Ayan. Siya nga pala, sa mga nagtatanong sa paggawa ko ng burner,
Itong burner na to, bali ang laki ng tubo na gamit ko, D4. Pero gumagamit din ako ng 3.5. Ito, D4 ito. Tapos yung kanyang gitna, itong kanyang pinaka-burner mismo, 3/4 lang ang gamit ko. Depende yan sa gusto ng gumagawa. Tapos ang butas niya, ang sa akin naman ay 8 sa ilalim, 8 sa gitna. Tapos sa taas, pahaba ang gawa ko. Yung iba nito na gumagawa, butas din, binubutasan nila dito. Yung sa akin, pahaba ang tabas ko, tinatabas ko siya. Ang apoy naman nito, palapad sa taas. Kaya kanya-kanya diskarte yan. Tsaka ang gamit ko na barina, pagbutas ng burner, 530 to. Kung minsan gumagamit din ako ng 1/8 na bala. Kung minsan pinaghahalo ko yung 532 at saka 1/8. Depende lang yan sa gumagawa. Kanya-kanya diskarte yan. Bahala na yung iba dyan kung gagayahin nila. Basta sa akin, ito ang design ko. Tinatabas ko sa taas. Pero meron din akong ginagawa na binubutas. Ito ang gamit ko. Tinatabas ko nito yung taas sa manipis na bala. Bali, gagawa rin ako ng tangke. Lagyan na naman ito ng pampalingas. Lagyan na ng gas. Lalagay ko sa dito. Para pagka magsisindi, ipihitin na lang dito. Hindi na maglalagay dito sa burner. Kasi used cooking oil ang gamit dito eh. Pagka yun ang ginagamit pampalingas, mabagal maglingas. Pagka used cooking oil, okay lang. Pagka used motor oil ang gamit, kaya maganda ang gas. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Nalagyan ko na ng gripo. Dito ko na siya ipopwesto. Bali, gas nang ilalagay dito. Pag magpapalingas, bubuksan na lang ang gripo. Dito ang langis. Ayan. Gagawan ko siya ng takip. Okay, yan ang lagyanan ng gas para pampalingas. Ito naman yung lagyanan ng langis. Yan. Bali, magsasama sila dito sa hose. Tubo. Ito na yung daluyan ng langis. Ayan. Tapos ito naman, dito na yung gas na pang palingas. Ito yung kanyang valve. Ayan. Dito na siya dadaan yung gas.
Bali, magsasama sila dito sa tubo na to. Para wala nang problema pag sindi na lang. Ito ang naisip kong diskarte. Alam kong may gagaya nito. Okay lang yan para marami ang makinabang sa diskarte ko. Para marami ang matuto. Ayan, nilagyan ko siya ng, yung tangke niya, nilagyan ko na ng screen para diretso na sasalain yung ilalagay na langis. Para hindi na problema yung pagsasala. Ngayon, pagka puno na siya ng dumi, yung salaan, pwede na siyang tanggalin, nilinisin na siya. Ayan. Ngayon, kakabit ko na sa dito sa patungan. Testing! Bali, itong ginawa ko na to. Lagyanan ko ng mga gamit. Ganda niya. Mataas siya kasi sa kusina to sa restaurant. Kaya pinagawan ng patungan. Ayan, mag-de-deliver na ako ng aking bagong used cooking oil stove. Idadala ko na doon sa restaurant. Okay, dito na kami sa coffee shop. Ito yung may-ari, ito yung umorder. Good item ba yan? Good item? Good item yan. Okay, testing na kami. Magde-demo ako para alam nila. Yan. Tapos, pag hindi siya mamatay ng hangin, hanginan mo, pero isasara mo dito. Babawasan mo nga para hindi masyado mapiyersa. Para mas madali siyang uminit. Ang pakikiramdaman mo kung hindi siya mamamatay. Kasi pag may konting hangin, mas madali siyang uminit. Pag hindi naman kaya, kahit hindi mo pahanginan, kaya lang hindi matagal. Pagka ano na siya, mainit na siya, tapos mapapansin mo na wala na siyang doon, gaas, paawasan mo na siya. Dito, titingnan mo yung kahit yung unang bukas mo, medyo marami. Tapos, babawasan lang, titingnan mo na papatak-patak na lang. Pagka ganyan na kulang siya, dadagdagan mo. Yan siya. Yung apoy na yan, napakainit lang yan. Mainit na siya, tapos dinagdagan, lalakas. Yan, tuloy-tuloy na yan. Paganda na ng apoy niya. Yan ang ating kalande mantika. Yan, ganda ng apoy. Kahit bulalew. Kahit tinakip yan, para hindi masyado malagyan ng tubig. Para kung umawas man ng tubig, kahit paano, hindi marami ang papasok. Lalabas dito sa ibabaw. Bale, ang ating kalan ay mayroon tayong apoy na kulay yellow-orange. Sabi nila ng iba, yung daw kulay asol na apoy, mas mainit. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo sa experience ko na mas mainit ang kulay dilaw na apoy. Kasi subukan nyo lang pabaga kayo ng bakal sa kulay blue na apoy. Kahit maghapon nyo isa lang yan, hindi yan pupula, hindi mababaga. Pero doon nyo isa lang sa yellow-orange na apoy, hindi magtatagal, pupula ang bakal. Kaya ibig sabihin, mas mainit ang yellow-orange na kulay na apoy.
Napakainit niyan. Kaya sa experience ko yan. Kasi nasanay lang kasi tayo sa blue flame sa gasol. Kaya yan ang nasanayan natin na kulay ng apoy. Pero kung sa init ang pagbabasihan, di hamak na mas mainit ang kulay dilaw na kulay ng apoy. Yung yellow orange, napakainit niyan. Kaya yun ang gusto kong ipaunawa sa inyo sa kulay ng klase ng apoy. Kaya subaybay lang sa aking mga vlog. Lag lang mag-like at mag-subscribe para sa patuloy kong bahagi sa inyo. Okay, bye-bye. Happy New Year sa ating lahat.